Isa sa mga talata sa banal na kasulatan kung saan direktang tinatawag ang ating Panginoon Jesucristo na Diyos at tagapagligtas ay ang Tito Kapitulo 2, versikulo 13. Pero ayon sa mga ministro ni Felix Manalo, mali po na pagbatayan at hindi talaga mapagbabatayan ng Tito 2.13 para patunayan na di umano ay tunay na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Sa talatang yan ay dalawa po ang tinutukoy. Iba po yung dakilang Diyos na tumutukoy sa iisang tunay na Diyos at iba rin po yung tagapagligtas na tumutukoy naman sa ating Panginoong Hesukristo. susuriin natin ang talata. Gamit din ang mga Bible scholars, lalo na yung mga aklat, referensya na paboritong-paborito sa Iglesia ni Cristo, ginagamit din ito. Kung ito bang mabasa sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13, ginagamit ito ni ventilasyon, di ba sapat gamitin upang patunayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos? Kumusta? Ito yung lingkod, Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inanyayahan natin ang ating mga kapatid na magikayat din sa mga kapatid na Katolikong magsubaybay, magtanong. At kung bago ka lang, huwag din kalimutan na pindutin ang like. At kung bago ka lang, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel at pindutin ang bell button para updated kayo at mag-comment sa ating talakayang ito. Na sabi ng mga ministro, di daw pwedeng gamitin na batayan o pangpatunayan ng ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Pakinggan po ninyo, atin pong babasahin dito po sa Tito 2.13, dito po sa salin ni James Moffat, ganito po ang ating mababasa. Awaiting the blessed hope of the appearance of the glory of the great God and of our Savior, Christ Jesus. Malinaw po. Iba po yung great God kaysa doon sa Savior na yun nga ang ating Panginoong Hesukristo. Yan mga kapatid. Kaya sasanggunin natin mamaya yung mga dalubhasa, lalo na yung mga Bible scholars at ang paboritong aklat na ginagamit nila mismo sa INC, lalo na pag may mga debate, kung ano ang sabi, lalo na sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Ginamit nila dito ang iba't ibang salin para pabulaanan na batay sa naturang talata, iba daw ang dakilang Diyos at iba naman ang tagapagligtas. Pakinggan muna natin ang mga ministro ni Manalo. Pakinggan po ninyo, atin pong babasahin dito po sa Tito 2.13, dito po sa salin ni James Moffat, ganito po ang ating mababasa. Awaiting the blessed hope of the appearance of the glory of the great God and of our Savior, Christ Jesus. Malinaw po. Iba po yung great God kaysa doon sa Savior na yun nga ang ating Panginoong Hesukristo. At ginamit yung conjunction na and o at sa Tagalog. At sa ibang salin ng Biblia, anong pagkakasaling kapatid na ba? Dito naman sa saling New World Translation of the Scriptures, sa ganito rin pong talata, 2.13 ng Tito. While we wait for the happy hope and glorious manifestation of the great God and of our Savior, Christ Jesus. O, iba rin. Iba yung great God, iba rin po yung Savior na yun nga ang Panginoong Hesukristo. At sa saling The Kingdom Interlinear English Text, paano naman isinalin yung Tito 2.13? Ganito naman ang nakasulat, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, sa saling ito ng Biblia. While we wait for the happy hope and glorious manifestation of the great God
and of the Savior of us, Christ Jesus. Siguro, dagdagan pa natin, meron po bang salin na mapatutunayang talagang iba yung tunay na Diyos, ang Ama, kaysa sa ating Panginoong Kristo? Meron po. Dito po sa The New Testament Modern English by J.B. Phillips. Dito po sa ganito rin pong talata, ganito po ang ating mababasa. And while we live this life, we hope and wait for the glorious denouement of the great God and of Jesus Christ, our Savior. Malinaw, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, na sa talatang ito ng Biblia, dalawa po ang tinutukoy, dalawa po ang subjects. Ang isa doon ay ang dakilang Diyos o the great God, and ang isa naman ay ang Savior Christ Jesus o ang ating Panginoong Hesus Kristo na tagapagligtas. Kaya sasagutin natin ito punto por punto batay sa mga referensya at Biblia, at pakinggan din natin ang pahayag ni Kaburnok tungkol dito mga kapatid, no? So balikan natin ang nakasulat sa Tito at ginamitan pa nila ng iba't ibang salin ng Biblia para pabulaanan lang na si Kristo ang hindi talaga tinutukoy na dakilang Diyos. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Kaya batay sa naturang talata, ang konklusyon nila dito ay Mali po na pagbatayan at hindi talaga mapagbabatayan ng Tito 2:13 para patunayan na di umano ay tunay na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Sa talatang yan ay dalawa po ang tinutukoy. Iba po yung dakilang Diyos na tumutukoy sa iisang tunay na Diyos, at iba rin po yung tagapagligtas na tumutukoy naman sa ating Panginoong Hesukristo. pero kung tingnan natin, gumagamit sila ng iba't ibang salin ng Biblia para pilit nilang pinipilipit ang talata sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13, mga kapatid, sa mga hindi sumusampalataya sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi lang ang Iglesia ni Cristo, lalo na ang saksi ni Jehovah, ito din ang kanilang palusot, mga kapatid. Ayon sa mga ministro, na ang tinutukoy daw na tagapagligtas ay ang ating Panginoon Jesucristo. At ang tinutukoy na dakilang Diyos, walang iba kundi ang ating Ama. Kaya di pwedeng gamitin para patunayan na si Kristo Diyos ang Mali po na pagbatayan at hindi talaga mapagbabatayan ng Tito 2:13 para patunayan na di umano ay tunay na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Sa talatang yan ay dalawa po ang tinutukoy. Iba po yung dakilang Diyos na tumutukoy sa iisang tunay na Diyos, at iba rin po yung tagapagligtas na tumutukoy naman sa ating Panginoong Hesukristo. susuriin natin ang kanilang interpretasyon, mga kapatid, kung yung sinabi na batay sa naturang talata, ano daw? Iba ang dakilang Diyos, iba din ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay tumutukoy kay Kristo, at yung dakilang Diyos ay tumutukoy daw sa Ama. Kaya tanong, tama kaya ang interpretasyon ng mga anti-divinity of Jesus Christ sa talatang Tito Kapitulo 2, versikulo 13? Ano nga ba talaga, mga kapatid? Ang tunay na kahulugan sa talata na Tito Kapitulo 2, versikulo 13. So mga kapatid, napakalinaw at napakaklaro na batay sa talata na ginagamit at binasa nila at ginamit din natin, na inihayag at ipinakilala ang ating Panginoon Jesucristo na dakilang Diyos at tagapagligtas. Pero baka kahit pa malinaw ang nakasulat sa talata,
dumidilim naman talaga ang pag-iisip nitong mga anti-divinity of Jesus Christ, mga kapatid. Ang salitang Diyos at ang tagapagligtas ay magkaiba daw. Pero kung pag-aralan natin ang Biblia, yung salitang Diyos at tagapagligtas, abay, tumutukoy pareho kay Panginoong Hesukristo. Bakit? Kung tignan natin ang nakasulat sa talata, mga kapatid, gamitin natin ang Biblia na ang salita ng Diyos. Ito po sa Isaias Kapitulo 43, versikulo 11. Ako lang ang Panginoon at maliban sa akin ay wala ng ibang tagapagligtas. So ano daw? Ako lang ang Panginoon at maliban sa akin ay wala ng iba pang tagapagligtas. Kung ating sundan, mga kapatid, ang simpleng lohika, batay din sa nakasulat, kung ang Diyos lamang ang tagapagligtas at si Jesus ay tagapagligtas, batay sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13, sa makatuwid, si Kristo ay Diyos. Kung ang talata, mga kapatid, ay susuriin nating mabuti, lalo na ang gramatikang Grego, gamit yung paliwanag sa mga tinatawag na Bible scholars, kahit na protestante, na nagiging kaharap sa debate ito ni Ventilasyon, yung aklat na ang ang may akda ay si James White, The Forgotten Trinity, sa pahina 77-78, mga kapatid. Napakalinaw na sa gramatikang Grego, tiyak na lalabas na ang Diyos at tagapagligtas ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Granville Sharps, Rawls says, in broad stroke, that whenever the article, the substantive noun, kai, translated, and but, even also namely, and a substantive noun are used, they always refer to the same person. Napakalinaw ang nakasulat na whenever the article, yung the, substantive noun, kai, translated, and but, even, also namely, and substantive noun are used, they always refer to the same person. Kaya, ang Diyos at tagapagligtas ay parehong tumutukoy sa iisang persona, si Hesukristo, mga kapatid. At ang katotohanan ito ay di talaga matatanggap nila. Pero sangayon naman sa ginagamit nilang aklat, ito ginagamit din sa Iglesia ni Cristo, batay sa Bible scholar na si Daniel Wallace. Paborito itong ginagamit kahit na ni Ventilasyon. Sa pahina 279, ito po ang ating mabasa. There is no good reason to reject Titus 2:13 as an explicit affirmation of the deity of Christ. So ngayon, ito'y ginagamit nila sa mga debate, at kung susuriin pala natin ang ginagamit nilang referensya, mga kapatid, abay, diferensya sa kanilang doktrina. Dahil balikan natin, ito ang mabasa, there is no good reason to reject Titus 2:13 as an explicit affirmation of the deity of Christ. Ito'y paborito ni Ventilasyon. Pero diyan natin makita, mga kapatid, ang kanilang
chap-chap na pagpili-pili lang, no? Sa paggamit sa mga referensya, kaya magiging diferensya ang resulta. Pakinggan natin ang paliwanag ni Kabornok. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang talata na ating magiging sentro ng episode natin sa 2.13 ng Tito. Ganito po ang ating mababasa. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dito po sa ating binasa, sa unang tingin mga kababayan ay sinasabing Diyos po ang ating Panginoong Jesucristo at So, dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya, kung balikan natin itong ginagamit nilang referensya, kayo mga nag-aaral sa pagkaministro, kayo din sa, di po ba, ginagamit ninyo ito dahil hinahawakan ito sa mga debate ni ventilasyon. Sige, pakisore sa pahina 279 kung ano ang paliwanag sa paliwanag mismo sa Tito Kapitulo 2 versikulo 13. Napakalinaw ang paliwanag batay dito mga kapatid, na ayon sa paborito nila, there is no good reason to reject Titus 2:13 as an explicit affirmation of the deity of Christ. Napakalinaw pala. Tuloy natin si Kabornok. siya din po ay tagapagligtas. Katunayan, ang talatang ito ginagamit ng mga Katoliko bilang katibayan na si Kristo talaga ay tunay na Diyos. Kahit nga ang mga unang Kristiyano kagaya ni Clement of Alexandria ay sinasabing si Kristo ay tunay na Diyos base po sa Tito 2.13, mga kababayan. Ngunit, dahil hindi naniniwala ang mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo na Diyos din si Kristo, paano kaya nila pinapaliwanag itong Tito 2.13? Panoorin natin. Muling sasabihin dito ni Michael Sandoval na di talaga po maaring gamitin ang Tito 2.13 upang patunayan na si Kristo ay Diyos. Natin ang dalawang ministro ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, sina Michael Sandoval at Bobby Fernandez. Mga kapatid, Mali po na pagbatayan at hindi talaga mapagbabatayan ng Tito 2.13 para patunayan na di umano ay tunay na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. ayan, so napanood po ninyo ang paliwanag ni Michael Sandoval at ni Bobby Fernandez. At ayon po sa kanila, hindi daw mapapatunayan ng Tito 2.13 ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ano naman kaya ang sabi ng mga ministro ni Manalo na dapat daw na paliwanag sa nasabing talata? Ito, panoorin natin sila muli, mga kababayan. Sa talatang yan ay dalawa po ang tinutukoy. Sa talatang yan ay dalawa po ang tinutukoy. So ano daw? Talatang yan ay dalawa po ang tinutukoy. Dalawa ang tinutukoy. Iba po yung dakilang Diyos na tumutukoy sa iisang tunay na Diyos, at iba rin po yung tagapagligtas na tumutukoy naman sa ating Panginoong Hesukristo. Aba, grabe ah! Okay, sige, tignan natin mga kapatid kung tama ang kanilang sinasabi. Ayon kasi sa kanila, ang dakilang Diyos sa Tito 2.13 ay tumutukoy daw sa Diyos Ama, at ang tagapagligtas daw ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, totoo ba ang kanilang mga sinasabi, mga kababayan? Paano kaya patutunayan ng mga ministro ni Manalo ang kanilang sinasabi na hindi daw mapapatunayan ng Tito 2.13 na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Pakinggan natin ang kanilang paliwanag. Meron ba tayong batayan na nakasalig sa talata ng Biblia sa sinasabi natin yan? Meron, kapatid na Michael. Pakinggan po ninyo. Atin pong babasahin dito po sa Tito 2.13.
Yan ang iba't ibang salin para pabulaanan lang nila ang pagiging deity of Jesus Christ sa Tito Kapitulo 2:13. Pero sa mga dalubhasa sa gramatika ng Greek, mga kapatid, aboy, napakalinaw. Ang Tito 3, ang Tito 2:13 ay tumutukoy ito sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Tuloy mo na natin sila. Ito po sa salin ni James Moffat, ganito po ang ating mababasa. Awaiting the blessed hope of the appearance of the glory of the great God and of our Savior, Christ Jesus. Malinaw po. Iba po yung great God kaysa doon sa Savior na yun nga ang ating Panginoong Jesucristo. At ginamit yung conjunction na and o at sa Tagalog. At sa ibang salin ng Biblia, anong pagkakasaling, kapatid na Bob? Dito naman sa saling New World Translation of the Scriptures, sa ganito rin pong talata, 2:13 ng Tito. While we wait for the happy hope and glorious manifestation of the great God and of our Savior, Christ Jesus. O, iba rin. Iba yung great God, iba rin po yung Savior, na yun nga ang Panginoong Jesucristo. At sa saling The Kingdom Interlinear English Text, paano naman isinalin yung Tito 2:13? Ganito naman ang nakasulat, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, sa saling ito ng Biblia. While we wait for the happy hope and glorious manifestation of the great God and of the Savior of us, Christ Jesus. Siguro, dagdagan pa natin, meron po bang salin na mapatutunayang talagang iba yung tunay na Diyos, ang Ama, kaysa sa ating Panginoong Kristo? Meron po. Dito po sa The New Testament Modern English by J.B. Phillips. Dito po sa ganito rin pong talata, ganito po ang ating mababasa. And while we live this life, we hope and wait for the glorious denouement of the great God and of Jesus Christ, our Savior. Malinaw, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, na sa talatang ito ng Biblia, dalawa po ang tinutukoy, dalawa po ang subjects. Ang isa doon ay ang dakilang Diyos o the great God, and ang isa naman ay ang Savior Christ Jesus o ang ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas. Ayan, so napanood po ninyo sina Michael Sandoval at Bobby Fernandez, mga kababayan. Ayon po sa kanila, ang mga salin daw ng Tito 2:13 na tama ay ang tamang salin dahil ang mga salin nila ng Tito 2:13 ay hindi daw nagpapahiwatig na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Tanong, totoo kaya ito, mga kababayan? Suriin nga natin isa-isa ang bawat salin, mga kapatid. Una nating suriin itong salin ni James Moffat, yung Moffat Translation. Tama ba ang pagkakasalin ng Moffat Translation na sinasabi dito, awaiting the blessed hope of the appearance of the glory of the great God and of our Savior, Christ Jesus? Lumalabas yung great God, ibang persona, yung Christ Jesus, yung our Savior Christ Jesus, ibang persona din. Sige nga, tingnan nga natin, mga kapatid. Babasahin po natin ang isang Bible commentary. Siyempre, galing po sa nagsalin ng Moffat Translation, yung The Moffat New Testament Commentary, yung The Pastoral Epistles na... yan. Di ba ginamit nila ang Moffat Translation? Ito, Moffat Commentary. Isinulat po ni E.F. Scott. Ganito po ang ating mababasa, yung 1936 edition. Sa pahina 169, ililiwat ko po sa Tagalog, ganito po ang nakasulat. Sa isang aspeto, gayon paman, tila siya ay nagpapakilala ng isang mahalagang pagbabago. Siya ang may kakayahan, ibahin ang saling ang pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, si Jesucristo. Mula sa isang mahigpit na linguistic na pananaw, ito ang mas tamang pagkakasalin. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Ibig sabihin, yung tama palang pagkakasalin, hindi po yung kagaya ng kay
Moffat. Yung mas tamang pagkakasalin ay yung salin ng karamihang mga Biblia, yung ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas si Yesu Cristo. Yan daw yung tamang pagkakasalin, sabi nung Moffat commentary na ito. Ibig sabihin, ang karaniwang pagkakasali ng Tito 2.13 sa mas mahigpit na linguistic na pananaw ay mas tama kumpara sa salin mismo ng Moffat translation. Isa pong pag-amin yan mula sa kanilang parte, mga kapatid. So puntahan naman natin yung isa pang salin, yung Phillips Modern English Translation ng Tito 2.13, kasi dumilitaw dito sa talatang ito, yung great God at yung Jesus Christ our Savior ay magkaibang persona daw. Ganun po daw ang pagkakapaliwanag. Pero ito bang paliwanag talaga? Basahin natin yung aklat na kung saan yung nagsulat mismong nagsalin ng Phillips Modern English Translation. Si J.B. Phillips sa aklat niyang For This Day, ganito po ang ating mababasa sa 1974 edition, page 239. Ililiwat ko po sa Tagalog. Si Kristo ang lahat. Siya ay Diyos na nagpakita sa atin sa anyo ng tao. Siya ay Diyos na namatay ng kamatayan ng kriminal upang ipagkasundo ang mga tao sa kanyang sarili. Siya ay Diyos na nagtatagumpay laban sa kamatayan. Siya ang Diyos na pumapasok sa puso ng mga tao at binabago sila mula sa loob. Isang bagay na hindi nalalaman sa isang paganong mundo noon man o ngayon. Klarong-klaro pala, ibig sabihin, yung nagsalin ng Phillips Modern English Translation, naniniwala palang Diyos ang ating Panginoong Kristo. Kaya, dito po Ngayon, paano na ngayon? sa Tito 2.13, lumilitaw na base sa kanyang pagkakasalin, Diyos pa rin ang ating Panginoong Kristo. Paano naman itong dalawang salin, yung New World Translation at yung The Kingdom Interlinear Translation ng Tito 2.13? Tingnan ninyo mga kapatid. Sinuri po natin yan mga kababayan, nakikita nyo sa screen. Yan talaga yung nakalagay doon sa Biblia. Yung una, yung The New World Translation, base po sa ating pagkaka-research, yan po ay sinulat ng Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. At ito pong The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. Yan po, nakikita nyo po sa screen. Tama po yung pagkakalagay nila sa kanilang screen kanina, mga kapatid. Yan talaga. Po ay inilimbag po ng Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Ibig sabihin, yung dalawang saling ito ng Biblia, yung nag-publish ay yung Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Iisa lang ang naglimbag ng dalawang saling ito, mga kapatid. At ito pong naglimbag ng dalawang saling ito, yung Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, tagalimbag pala ng iglesia na Saksi ni Jehovah o Jehovah's Witnesses. Nakikita niyo po sa screen ang ebidensya. Ngayon, mga kapatid, meron po akong ipapakita sa inyong salin ng Biblia. Ito pong isang salin pa, itong The Bible in Living English. Ipapakita ko po sa screen, yan po yung pabalat, at yan po ang nakasulat. Babasahin po natin. Watching for the blessed hope and oncoming of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. At yan po yung salin niya. Alam niyo ba, itong saling ito ay ininimbag din ng Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Isa pong tagalimbag, tatlong salin ng Biblia. Pansinin, magkaiba po ang salin nung The Bible in Living English doon po sa dalawang salin na ipinakita ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Parang inconsistent ata, mga kababayan. Bakit po pagkakatiwalaan ang mga saling ito kung inconsistent naman pala ang nagsalin at naglimbag nito, mga kababayan? Nako, ako, hindi talaga ako magtitiwala sa mga ganitong propaganda ng INC. Kaya mali talaga ang argumentong ito ng mga manalista. Walang lusot, 4 na salin, puro lahat palpak. Kaya, busted! Yan! Mali! Palpak yan! Nako, ito talagang dalawang ito. Yung gusto talaga yung hindi sa karamihan, mga kapatid.
Ano pa ba ang mga dahilan ng mga ministrong ito para sabihin hindi pwedeng gamitin ang Tito 2.13 para sabihin Diyos din ang ating Panginoong Kristo? Ito, panoorin natin muli si Michael Sandoval at si Bobby Fernandez. Mga kapatid, Kaya dun din sa Tito, sa ibang kapitulo naman, paano pinatunayan ni Apostol Pablo na iba yung tinutukoy na great God, dakilang Diyos, kaysa rin sa banggit na our Savior Jesus Christ o ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Napakahalaga ng tanong na yan, kapatid na Michael, sapagkat tandaan natin, ang sumulat dito ay si Apostol Pablo. Kaya kung sinasabi namin na ang tama ay dalawa po ang tinutukoy, ang dakilang Diyos at ang tagapagligtas na ang ating Panginoong Kristo, eh dapat alamin natin, gan ba talaga ang tinutukoy ni Apostol Pablo? Opo, pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa pinanggalingang talata 1:4. Ganito ang ating mababasa. Kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pananampalataya ng lahat, biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Maliwanag po. Dalawa po ang tinutukoy ni Apostol Pablo. O sa ibang usapan dyan, dalawang subjects. Hindi isang subject lang. Dalawa po. Ang Panginoong Diyos na siyang Ama at ang tagapagligtas na siyang ating Panginoong Kristo. Kaya mga mahal namin sumusubaybay, tandaan po natin, kung ang ating Panginoon Kristo ang tinutukoy ng banggit na Diyos, dakilang Diyos, sa Tito 2.13, at doon naman sa binasa ngayon, kapatid na Bobby, sa Tito 1.4, ay ang Ama, magkakaroon po ng kontrahan o salungatan ang pahayag mismo ni Apostol Pablo. okay, sige. So, tignan natin yan, yung sinasabi nila. Ayon po sa kanila, ang nasa Tito 2.13 ay galing daw sa Tito 1.4 at pinapakita daw ng Tito 1.4 na ang Diyos sa Tito 2.13 ay tumutukoy sa Diyos Ama at hindi daw sa ating Panginoong Kristo. Ang tanong, totoo kaya ito mga kapatid? Binasa po nila yung Tito 1.4 kasi dito sa Tito 1.4 nakaspecify yung Diyos daw ay tumutukoy sa Ama. So, ibig sabihin, yung nasa Tito 2.13 na Diyos o dakilang Diyos, yan daw ay tumutukoy sa Diyos Ama. Tingnan natin at suriin. Sasagutin muna natin yung una nilang akusasyon. Dito ba nanggaling yung nasa Tito 2.13, yung nasa Tito 1.4? Sa unang tingin mga kababayan, yung Tito 2.13 ay hindi po talaga galing sa Tito 1.4 dahil ang Tito 2.13 ay simpleng pahayag lang po ni Pablo. Ngunit ang Tito 1.4 ay nasa format na tinatawag nating doxology. At yan po karamihan ng mga Bible scholars, yan po ang sinasabi. Pero tanong, may kawig ba ang pagkakasulat ni Pablo sa Tito 2.13 sa iba pa niyang sulat? Suriin natin ang pagkakasulat sa original na Greek text ng Tito 2.13. Para magawa ito, ay ipapakita ko po sa inyo yung ilan sa mga isinulat ni San Pablo. Una, yung unang Tesalonica 1.3. Yung nakalagay dito, our God and Father. Ito pong our God and Father sa Grego, to Theo kai Patros Hemon. Ayan, nakikita nyo po sa screen mga kapatid. Siyempre, kung babasahin mo naman talaga, sa unang tingin ay tumutukoy talaga yung God at saka yung Father sa iisang persona lamang. Okay, punta naman natin yung 3.11 ng unang Tesalonica. Ganon pa rin, meron pa rin nakalagay na our God and Father. Yung our God and Father, ganun pa rin po sa Grego, to Theo kai Pater Himon. Ayan, nakikita nyo sa screen. Siyempre, yung sinasabing God at yung sinasabing Father ay tumutukoy sa iisang persona, mga kapatid. Dito naman sa Tito 2.13, tingnan niyo yung nakalagay na of our great God and Savior. Yung our great God and Savior, yan po yung Grego, mga kapatid. To megalo theo kai soteros hemon. Ayan, nakikita nyo sa screen. At pansinin yung format. Ayan, ipapakita ko na. So ngayon, ikukumpara po natin yung tatlong talata. Pansinin yung format. Mayroong to, pagkatapos yung noun na theo, pagkatapos merong kai,
O, tatlong talata yan, may kai talaga, may patros. O yung iba pater, o sa isa naman ay soteros. Pagkatapos may hemon. Ayan, napapansin niyo yung format. To, pagkatapos may noun, pagkatapos may kai na conjunction, pagkatapos may noun, pagkatapos may hemon na of us. Ayan. At hindi lang po yan, mga kapatid, mayroon pang 3 talata na ganun pa rin ang nakasulat. At lahat po ng yan ay tumutuko yung God o Theo sa Grego at Pater o Patros o Patri o sa Ingles ay Father. Tumutukoy po lahat yan sa isang persona. Kung tinanggap nga natin ang pagkakaunawa na nakasulat sa ibang talata ng Biblia, kagaya nung ating mga ipinakita na sa inyo, dapat ganun din po sa Tito 2:13. Dapat consistent tayo sa ating pagkaka-interpret. Hindi po tayo liligaw, mga kababayan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.